Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, by the way, bago natin simulan itong ating pahayagan, kamusta kayo, mga kababayan? Lalo pa, 'di ba, dito po sa bandang parting Visayas, ay apektado tayong lahat. Shoutout nga po sa mga taga-Nortehanon dyan. Kamusta? May ilaw ba kayo? Kasi as of now, wala pa din po sa amin dito sa Northern Samar. Kasi nasa parting Allen kami nakakonect. And yung Allen ay connected daw po sa Cebu. 'Di ba? Sana lahat ng lineman ay magsama-sama ng sa gayon ng ilaw ay maibalik na. 'Di ba? Dahil kailangan po natin ito. Ngayon pag-usapan natin mga minamahal kung paano po pinagtutulungan ng Duterte Block ng mga senador itong si Senator Panfilo Lacson to the point na ini-issue na siya ngayon sa insertion. Ngayon yung punto kasi dito, kasi ang sabi ni Rodante Marcoleta, hindi credible yan. Si Gutesa. Meron bang credible na surprise witness na yung kanyang mismong affidavit ay hindi naka-notarize ng maayos, itinanggi ng naturingang lawyer na nagpirma daw ng kanyang notary affidavit eclavush? Yan ba yung sinasabi ninyong may kredibilidad na parang sumulpot na kabote na hindi man lang in-inform? Diba ang Senate Blue Ribbon Committee? Unang-una, nasaan ang respeto ninyo? Yan lang yung aking katanungan, nasaan ang respeto ninyo? De porket ba napalitan ka, Senator Rodante Marcoleta, to the point na ngayon ikaw yung mas malala yung issue, kaya ngayon ang ginagawa ninyo, iniipit ninyo. Diba? Ang ginagawa ninyo, dinudurog ninyo, nilulugmok ninyo, nilulunod ninyo. Itong si Senator Panfilo Lacson. Kaya kodus, mga minamahal, dito nga po kay Tito Soto, dito kay Senator Ping Lacson, God is with us. Ang kailangan natin dito malaman ang transparency, ang public accountability, kung sino nga ba ang may kasalanan. Kasi yung hearing, mga minamahal, parang nalalayo na siya sa totoong concept, diba? Nakapang-anim na hearing, na ilalayo na siya. Dito nga po sa anomalya, kasi meron silang mga panibagong character na pinapasok, katulad ni Gutesa. Diba, nasasabihin, ano daw siya, legit. Siya yung nagdala ng billions of money dito kay Elizalde ko. Ang punto lang naman dito mga minamal, ilalaglag nila si Zaldi para pag si Zaldi malaglag, ilalaglag ni Zaldi si Martin Romualdez, tapos ang ending, ilalaglag itong si President Bongbong Marcos. Ganun ang gusto nilang mangyari. Bakit ba galit na galit kayo sa admin? Bakit hindi mo asikasuhin ang delikadesa mo, Senator Dante Marcoleta? Unang-una yung asawa mo, 'di ba? Lakas mong magsalita ng ano, hindi naman kasi yung tanga. Tama ba 'yun, yung word na tanga? Tapos sasabihin mo, hindi naman kasi ano ano lang naman siya diyan sa company, hindi naman siya yung may-ari diyan nagtatrabaho lang naman siya diyan kahit pa doon sa insurance company, sa stronghold company, doon nagtatrabaho ang asawa mo, and as a member of Senate Blue Ribbon Committee, dapat you have a delikadesa. 'Di ba, lalo pat ang pinag-uusapan dito, ang pera ng taong bayan. Magkano ang ininvest sa company ninyo? 242 million if I am not mistaken. 'Di ba kung meron kang delikadesa, mag-resign ka. Lalo pat yung pinag-uusapan dito yung pera ng kaban ng bayan. Kumbaga yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta, may connection, di umano, dito sa mga diskaya. Kasi sa nagtatrabaho, itong asawa ni Senator Rodante Marcoleta, dito nga po, sa isang company, na yung company na yun, merong nalagay na pera ang mga diskaya. 'Di ba? Alam niyo yung ginagawa ni Go, ginagawa ni Robin Padilla, ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, alam niyo malinaw po na obstruction of justice ang kanilang ginagawa, ang pagpigil sa katotohanan. Dapat yung mga magugulo, to be honest, tanggalin. Tanggalin yung mga panggulo. Kasi hindi sila nakakatulong, nakakagulo sila. Hindi sila nakakatulong para mahanap natin ang katotohanan, bagkus nakakatulong pa sila para magkagulo-gulo. Mawala ang ideolohiya tungkol nga po sa ating mga pinag-aaralan, sa flood control anomalies, sa pera na nawawala sa kaban ng bayan. Gets ninyo mga minamahal?
Oh, may nag-comment nga dito eh. Nahihirapan sila kay Senator Panfilo Lacson. Go, go, go. Kaya mo yan, Senator Panfilo Lacson. Huwag kang magpapatinag kay Go, kay Bato, lalo na kay Marcoleta. Kakampi mo ang taong bayan at gobyerno, prosigido, si PBBM na managot ang magnanakaw. Kaya nga, Senator Panfilo Lacson, laban lang. Kung ikaw man ay sinisiraan nila, iniipit nila, inililihis nila yung issue, go lang. Di ba kasi malinaw, mga minamahal, yung vision ni Senator Panfilo Lacson na malaman natin ang katotohanan. Di ba sobrang linaw. So bakit nyo gigipitin ang taong nagtatrabaho lamang para sa taong bayan? Eh alam naman natin na itong si Panfilo Lacson ay talagang anti-corruption yan. Di ba? Kilala natin yan si Panfilo Lacson na mayroong kredibilidad. Itong mga taong to, si Marcoleta, anong credibility niyan? Hindi nga mag-resign, hindi niya magawa eh. For delikadesa purposes, hindi niya magawa eh. Ano yung delikadesa ni Robin Padilla? Wala din. 'Di ba? Kahit masunog daw siya, Duterte pa din yung amoy niya. Anong delikadesa ni Go? Wala din, mga minamahal. Kumbaga sa madaling sabi, sila yung mga nagiging uod, anay, para maudlot ang paghanap natin ng ustisya at katotohanan, which is yan yung kinagagalitan ko. Di ba kasi naka-anim na hearing, parang nawawala na yung concept doon eh. Nawawala na yung real vision doon. Kasi ang daming mga character unlock na ipinapasok. Di ba? Kaya dito sa Independent Commission ni President Bongbong Marcos, tama lang na walang politician. Kasi yung katulad nila, Senator Rodante Marcoleta, sobrang mga panggulo. Di ba kaya ilaban natin to? Mga minamahal, antabayanan natin, suportahan natin, kung merong kailangan i-call out, i-call out. Di ba parang nang nakakalampag itong mga taong ito. At para dito kay Senator Rodante Marcoleta, uulitin namin sa'yo, Sir, for delicadeza purposes, di ba, mag-resign ka na. Diyan, umalis ka na dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi for the people, hindi for the truth ang hinahanap mo. Obstructionist ka na kung tawagin kasi hinaharangan mo ang paghahanap ng hustisya para sa pera ng taong bayan or else meron kang pinoprotektahan. Tanong lamang po yun, Senator Rodante Marcoleta. Alright, mga minamahal, it's me again. Pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Comments, likes, share. And also don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. And sa mga team replay, maraming salamat. Keep safe sa inyo. At sana magkaroon na po ng ilaw dito sa Northern Samar. Yun lamang po ang ating hinihingi. Maupay man kung mga minamahal, kung magkayan man kit ilaw, ay di pa paso, good man. Talagang, direct marang kung kihinguo, nagpa-charge lang sa generator, kay giba-brown out, kung maaram lang kam. Diba? So, yun lang, ingat mga kababayan.